Ayun, nice. Mababa yung connection natin. Is the connection? Good morning po. Good morning po sa lahat. Good morning po, Ate Emerald. Hello po. Yan. Good morning, Ate Marisa Nunez. Good morning. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, sa Panginoon. Good morning po. Good morning po, Nanay Lita, Sister Sunny, good morning po, Ate Rose, good morning, Pastor Walter, good morning po. Good morning po, Brother Clifton, Kuya Larry, good morning. Good morning po. Good morning, Ate Digna. Sa magpalang umaga po ng araw ng Lunes po sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Good morning po, Kuya Rizal. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Thank you, Lord. Yan. Good morning po, Sister Weng. Yan. Salamat sa Panginoon. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Sige po, hallelujah. Awitan po muna natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Salamat, salamat po, Panginoon, sa oras na to. Ayan. Patayin mo muna para hindi maingay. Yan, salamat, salamat, Panginoon. Yan, good morning po, Nanay Shoni, Ate Yolanda, good morning.
Ihanda po natin ang ating mga sarili na po sa pagpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa oras na to. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord, maghari ka, Panginoon, ngayon at kailanman sa aming mga buhay. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos. Patuloy niyo, Panginoon, gawing banal mong tahanan ng aming mga buhay, Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Hallelujah. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord,
salamat, Panginoon, sa oras na to, O God. Patuloy niyo kaming samahan, Panginoon. Patuloy niyo kaming katagpuin, O Diyos, sa oras na to, O God. Lord, salamat po, O God, sa bagong kalakasan, Panginoon, kagalakan, Panginoon, na nilalagay niyo po sa bawat puso namin. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Mga kasama namin sa live Facebook, O God. Lord, salamat. Salamat sa bawat buhay namin, Panginoon. Patuloy kaming samahan, Panginoon, sa aming pagbubulay ng iyong salita, Panginoon. Patuloy kang mangusap, Panginoon, sa iyong mga salita, O God, upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay makatanggap ng bagong kapahayagan na nagmumula sa iyo, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon, sa oras na to. Pinupuri ka namin at dinadakila, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, katagpuin niyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Katagpuin niyo, Lord. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa oras na to, Panginoon. Muli, O Diyos, kayo, Panginoon, ang aming pinapupurihan at dinadakila, Panginoon, sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Yan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Yan, kay Ate Kasing, yan, kay Sister Charmaine, good morning po, kay Ate Leia, po, kay Sister Veronica, good morning po, at kay Nanay Flor, good morning po sa bawat isa. Good morning din po kay Sister Flory Alcantara, good morning po. Yan, good morning po sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Ngayon po ay dadako po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa Galatians chapter 4 and 5. Ang magbabasa po ay si Brother Willie. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Sige po, i-comment niyo po, handa na po ako. Yan. Galatians chapter 4. Ito ang ibig kong sabihin, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakaigit sa isang alipin, kahit na siya ang may-ari ng lahat. Sa halip, siya'y pasa ilalim pa ng mga tagapangasiwa at mga katiwala, hanggang sa panahon itinakda ng kanyang ama. Gayon din naman tayo. Noon ay nasa ilalim ng mga tuntunin, umiiral, sa sanlibutan ito hanggang sa tayo'y dumating sa hustong gulang. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayoy, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi ng mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Nung hindi pa nyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Ngunit ngayon, nakilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayon nakilala ko na ang Diyos. Bakit kayo bumabalik sa mga tuntunin walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman nyong paalipin sa mga iyon? May itinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nangangamba akong baka nasayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Tularan niyo ako, sapagkat ako'y naging katulad na ninyo. Wala kayong ginawang masama sa akin. Alam naman yung ang pinaka masakit ko noon ang naging dahilan kaya ko ipinangaral sa inyo ang magandang balita. Gayunman, hindi niyo ako itinakwil o hinamak.
kahit na naging pagsubok sa inyo ang aking karamdaman. Sa halip, tinanggap niyo ako na parang anghel ng Diyos at para pangang si Kristo Jesus. Nasaan na ngayon ang kasiyahan iyon? Ako mismo ang makakapagpatotoo na kung maaari nga lamang, pati ang inyong mga matay dudukutin nyo at ibibigay sa akin noon. Ngunit ituturing ba nyo akong kaaway dahil sa sinabi ko sa inyo ang katotohanan? Pinapahalagahan nga kayo ng mga taong iyan, ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Nais lamang nila kayong ilayo sa akin upang sila ang inyong pahalagahan. Hindi masama ang pahalaga, kung mabuti ang layunin at hindi kung kaharap lamang nyo ako. Mga anak ko, dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap, tulad ng babaeng nanganganak, hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Sana'y kasama ko kayo ngayon upang maibang tono ng aking pagsasalita, sapagkat gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo. Sabihin nga nyon sa akin kayong nagnanais mapasailalim ng kautusan. Hindi ba nyo naririnig ang sinabi ng kautusan? Sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki, isa sa aliping babae at isa sa malayang babae. Ang anak niya sa aliping babae ay pinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Ngunit ang anak niyang malayang babae ay pinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos. Ito'y isang pag-aambing. Ang 2 babae ay larawan ng 2 kasunduan. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ng kanyang mga anak na pawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyan Jerusalem, sapagkat nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga mamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya'y ang ating ina. Ayon sa nasusulat, masaya ka o babaeng hindi magkaanak. Humiyaw ka sa galak, ikaw na hindi pa nakakaranas ng hirap sa panganganak. Sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo'y mga anak ng ayon sa pangako. Kung noon una ang pinanganak ayon sa Espiritu ay isinuusig ng ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinabi ng kasulatan, palayasin mo babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malaya. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya. Galatia 5. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pangmuli. Akong si Pablo, nagsasabi sa inyo, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala nyo si Kristo. Binabalaan ko ng lahat ng tao na nagpapatuli, tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay nyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahan loob ng Diyos. Kami umaasa na magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu. Sa mga nakipag-isa kay Kristo, hindi na mahalaga kung isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalagay ang pananampalatayang gumawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Maganda na sana ang iyong pagtakbo. Sino ang humarang sa inyo?
pagsunod sa katotohanan. Hindi kayo hihikayatin ng ganyan ng Diyos na tumawag sa inyo. Ang sabi nga, nagpapaalsa ang kaunting pampaalsa ang buong masa ng arena. Naniniwala akong sasang-ayon kayo sa bagay na ito. Dahil sa atin, kaugnayan sa Panginoon, at natitiyak kong paparusahan ng Diyos ang sino man nanggugulo sa inyo. Mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ng pagtutuli, bakit pa kayo ako inuusig hanggang ngayon? Kung iyo'y totoo, hindi na sana nila ikinagagalit ang aking pangangaral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. At ang mga nanggugulo sa inyo ay wag lamang patuli, kundi tuluyan na nilang putulin ang sarili nila. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit wag naman niyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalan parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan yung sirain ng isa't isa. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo pagbibigyan ng mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais nyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pag-iinggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainaunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Ang ipinako na sa krus ng mga nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang kanilang laman ay manghilig nito. Kung binibigyan niya tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Yan, ang Diyos po ang magpala po sa kanyang mga banal na salita. Amen po. At tunay nga po na napakaganda po ng salita ng Diyos po. Talagang pinatunayan ng muli ng Panginoon sa kanyang mga salita na talagang pag binasa po natin at ninamnam po natin ay talagang may warning at pagtutuwid po dito ni Pablo po, dahil ang sulat ni Pablo sa Galatians ay nais niyang panumbalikin yung mga nadaya, yung mga mananampalataya na nasusway yung kanilang faith dahil marami pong false teachers o false prophet po na tinatawag yung mga maling turo po. Kaya dito po ay parang kaya nga ang Book of Galatians ay yung talagang andun yung ni Pablo.
Kaya sabi nga ni Pastor Ale, galit siya, no? Kaya natatawa ako kasi kala ko gala siya, no? Kasi mahilig maggala si Pablo, no po? Yung mga ano lang po yun, no? Biro namin, no? Pero totoo po dito na ano si Pablo, no? Parang nagaano yung kalooban niya kasi syempre napaka ano yung ginawa niya, no? Lahat na ng hirap naranasan ni Pablo, nagkasakit siya, nakakulong siya, na ano siya, lahat sa kanyang buhay, no? Paglilingkod sa Panginoon, talagang naranasan niya yung hirap, no? Pag binasa po natin ang ano ni Pablo po, no? Talagang naranasan niya po yung hirap talaga, no? Pero hindi siya nasway, nanatili siya po saan? Sa pangangaral ng salita ng Diyos, nanatili siya sa pananampalataya niya sa Panginoon. Kaya si Pablo po ay isa po sa hinahangaan ko po, no, na lingkod ng Diyos sa banal na kasulatan dahil talagang nagsikap siya, no, nagsikap siya, hindi siya uminto, no, mangaral kahit nasa kulungan siya, hindi hadlang na hindi maipangaral ang salita ng Diyos na siya ay nakakulong o anuman yung mga ginagawa niya. Talagang gumagawa siya ng kaparaanan para mahihatid ang magandang balita. At salamat sa kanyang buhay dahil nahihatid ang magandang balita sa atin. Amen po. Naabot tayo ng salita ng Diyos. Sabi niya po dito, no, napaka ano po ano niya. Kaya dito po, ikaw ba ay tagapagmana? Amen. Tagapagmana po ba tayo? Sabi niya kasi sa verse 29 ng chapter 3, sabi niya, at kung kayo'y kay Kristo, sabi niya dito, no, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. No? Kaya tayong lahat na nakipag-isa kay Kristo ay tagapagmana. Amen? Tagapagmana po tayo, no? Kaya salamat sa Panginoon, no, sa biyaya niya at habag sa atin, no. Kaya habang tayo nandito sa mundong ibabaw, hinuhubog po tayo, no. Hinuhubog po tayo ng Panginoon, no. Para maging tagapagmana po tayo, no, tagapagmana. Maliwanag na sinabi ng Panginoon, pag nakipag-isa tayo ay tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos, no. At sabi niya po dito, no, na tayo ano po, pinagkalooban, sabi niya diyan, upang ipakilalang kayo mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritong kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak. Amen? Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Wala naman po talagang alipin na tagapagmana. Amen po? Anak po ang tagapagmana. No? Kaya mapalad kung alipin ka, ginawa kang tagapagmana. Ibig sabihin, yung nagbibigay ng mana sa iyo, kung ikaw ay alipin, wala siyang anak. No? Kaya ikaw yung gagawing anak. No? Kaya salamat sa Diyos no po dahil tayo po ay tagapagmana. Tagapagmana ng kalooban. No? Tagapagmana tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mapalad po tayo mga pinili ng ating Panginoon. No po? Kaya patuloy po tayong magpahubog. No po? Sabi niya dito, no? Parang ano si Pablo dito, no? Yung sa verse 8 hanggang onwards po, no? Parang yung pagmamalasakit, no? Totoo po yun. Kaya mag po tayong palinlang, mga kapatid. Kung ikaw ay tagapagmana, huwag kang palinlang, no? Tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos, huwag po tayong palinlang. No? Nung panahon po nila sa Galacia, ay merong mga false teachers. Hanggang ngayon po, sa ating panahon, meron din po. Hindi po tayo doon, no? Kaya parehas lang po hanggang ngayon. Marami po rin tagapagturo para mailigaw po tayo. Kaya maging matalino po tayo mga kapatid, no? Maging mapanuri, amen. Maging mapanuri po tayo. No? Kaya nga si Pablo po ay nangangamba, sabi niya diyan nangangamba. Lahat naman po ng mga lingkod ng Diyos, pag nakikita mo na ang mga kasama mo sa church o mga tinuruan mo, inalagaan mo, no, ay masusway yung kanilang pananampalataya, mangangamba ka talaga. Dahil sabi nga po ni Pablo po dito, no, sa kanyang ipinangingilin ninyo ang mga araw, mga buwan,
panapanahon, mga taon, nangangamba akong baka ako'y nagpagod ng walang kabuluhan dahil sa inyo. Sabi niya diyan, isinasamo ko mga kapatid, tularan ninyo ako. Hindi na ako saklaw ng kautusan. Tulad ninyo noon, wala kayong nagawang anumang masama sa akin. Alam naman ninyong ang aking pagkakasakit noon ay hindi naging dahilan, kaya ako ipinangangaral sa inyo ang mabuting balita. Kaya salamat sa mga lingkod ng Diyos, no, na nagtuturo sa atin, walang sawang nagtuturo, no, amen, nagtuturo ng salita ng Diyos, nangangaral, nagsasaway sa atin, nagtuturo sa atin. Kaya salamat sa mga magulang natin, no, sa pananampalataya, dahil nandyan po sila talaga, no, gumagabay, pumapatnubay. Kaya saludo po ako sa mga nagtuturo, no, sa mga nagtuturo ng leadership training, lahat-lahat ng mga pagtuturo na ginagawa nila ay ating talagang pagmalasakitan, no, na dapat talagang sundin, no, sa ating buhay dahil para sa atin 'yon, no, para sa ating ikalalago, no po. Kaya dito nakita natin, no, na si Pablo, no po, ay talagang nagsumasamo, no. Dahil totoo naman po talaga, no, yung mga nagtuturo sa atin na ano yan, talagang nagpupuyat yan, ginagawa nila yung dapat nilang gawin para mayroon silang maituro sa atin, no. Kaya sa atin pong mga kapatid, no, yung pagmamalasakit po natin o ano po natin sa ating mga tagapagturo, no, lalo na sa mga lingkod ng Diyos, no po, mga leaders po natin, pahalagahan po natin, no, isabuhay po natin dahil sila po ay mga lingkod ng Diyos. Sabi nga niya dito no, si Pablo, no po, talagang ang pinangangaral ko ay katotohanan dahil ako'y sugo ng Panginoon. No? Sabi niya, lingkod ng Panginoon. Kaya wag po tayong matakot, no, na mangaral ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po, sabi niya sa 16, at ngayon ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko ang katotohanan? Nangyayari po ba yan sa inyo, mga tagapagturo? Yung mga yung may mga, anong tawag doon? May mga kayo yung nagme-mentor sa kanila o kaya yung mga leader nila, no, tapos nakikita nyo na parang hindi sumusunod o kaya mga nagpapasaway, di ba, minsan nakakalungkot, no po, o kaya yung mga naman po ay nakikita natin na yung pananampalataya nila ay nasisway. Minsan, di po ba nakakalungkot, minsan talaga nakakalungkot, pero syempre kailangan nating maging matatag na yung katotohanan ay dapat talaga nating sabihin, ipangaral. Amen po? Dapat nating ipangaral yung katotohanan. Hindi po talaga yung tagapagturo ay hindi dapat masway. Dapat kung ano yung pinapangaral niya ay panghawakan niya, panindigan niya. Kasi alam niyang katotohanan yon at alam niya na salita ng Diyos yung pinapangaral niya. Kaya dito po napakahalaga po no sa buhay Kristiyano na panghawakan mo yung katotohanan. Yung meron kayong isang espiritu, isang pananampalataya. Nagkakaisa talaga, no, na yung pananampalataya mo sa Panginoong Diyos ay intact talaga. Talagang no? Talagang hindi dapat masway o madala ka ng mundo. Kasi dati alipin tayo ng mundo, sumusunod tayo sa kautusan ng mundo. Pero ngayon ay nasa na tayo sa Panginoon. Kaya ang susundin na po natin ay yung salita ng Diyos, no? Yung pinapangaral ng mga lingkod ng Diyos sa atin, no? Para para mahubog tayo. Di ba sabi nga ni Pablo, no? Sabi niya, minamahal kong mga anak, no? Anak ang tawag niya sa kanyang mga tinuturuan o sa kanyang mga members sa church, no? Sabi niya po diyan, no? Sa 19, no? Minamahal kong mga anak dahil sa inyo, minsan pang nagdaranas ako. Ibig sabihin, nagdaranas. Present tense, di po ba? Nagdaranas ako ng hirap tulad ng babaeng manganganak.
Ganun po ang ating mga nagtuturo sa atin. Yung mga lingkod ng Diyos na nang-aalaga sa atin, ganun po sila, no? Manggang sa ganap kayong mahubog kay Kristo. Kasi hinuhubog nga po tayo, no? Kaya tayo po ay magpahubog. Kaya nga tuwang-tuwa po ako pag yung magulang mo sa pananampalataya ay maranasan mo yung banat, binat, bunot, bakbak, kaoldo na masakit, pero makikita mo yung hubog sa'yo ay napakaganda, no? Yung hubog sa'yo ay makikita mo yung pagpapalang mula sa Diyos. Dahil talagang andun yung pagmamalasakit nila sa iyo, no? Yung pagmamahal nila sa iyo, no? Kaya kanila hinuhubog, no? Hinuhubog sa salita ng Diyos. Kaya kung ang may mga katanungan po talaga tayo, no, sa paghuhubog sa atin ng ating mga magulang, tanungin po natin sila at mismong sila po ang makakasagot noon, no po. At ang salita ng Diyos po. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Makikita po natin yan, no? Na tayo po, lalo na po tayo ay malaya na, no? Tayo po hindi na alipin. Malaya tayong basahin yung salita ng Diyos, no? Wala pong bawal sa Pilipinas, no po. Babasahin po natin yung salita ng Diyos. Kung may mga napapanood tayo sa YouTube, sa Facebook, maging maingat lang po tayo, maging mapanuri po tayo, no? Kaya nga salamat sa wisdom, knowledge, understanding na pinagkaloob ng Panginoon sa atin para lubos nating maunawaan yung salita ng Diyos, lubos nating maunawaan kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin. No, napakahalaga po 'yun sa ating mga buhay, mga kapatid, no? Na wag masway o wag tayong malinlang ng kaaway, no? Malinlang doon sa na napakagandang pananalita, napakagandang kaya nga naririnig ko lagi yun kay Pastor Dong na yung hindi pwede na bibibihin ka, yung hindi ka pwedeng puro magagandang salita lang yung maririnig mo, no? Yung pag nangangaral ka, magaganda lang yung sasabihin mo, hindi po, kailangan po talaga yung mayroong rebuke, no? Kaya ang salita ng Diyos ay nagre-rebuke, nagko-correct, di po ba? Kaya pag mahal mo talaga ang isang tao, i-rebuke mo talaga, no? Sasawayin lalo na pag mali na yung kanyang ginagawa, no? Kaya napaka po ni Pablo dito, no po. Talagang sinasawihan niya yung mga niya, no? Mga anak niya sa pananampalataya. Sinasaway niya talaga. Sinasabihan niya talaga sila, no? Sinasabi niya yung kanyang mga saloobin, no? Kaya napakasarap na mayroong ganitong magulang, no, na nagsasaway, nagsasabi ng katotohanan, no, para sa ikalalago, no, ng iyong pananampalataya sa Panginoon, yung buhay espiritual natin, no po. Napakahalaga po talaga na lumalago po tayo, no? Yung magpapasaway tayo sa ating mga magulang na pag sinabihan tayo, sinaway tayo sa mga mali nating paniniwala, sumunod po tayo kasi para po yan saan? Sa ikabubuti ng ating buhay. No po? Kaya sabi niya dyan, no, sa salita ng Diyos, no, nakakalungkot lang kasi may inabi siya po dito na huwag magkagatan, no? Nakakalungkot lang, no po. Pero talagang nangyayari naman po talaga yan, no? Sa panahon nila at sa panahon din natin ay meron din pong ganyan. Kaya wala pong pagkakaiba sa panahon ng Galatians at sa panahon po natin ngayon, no po. Kaya lagi po nating tandaan mga kapatid, pinalaya po na tayo ng Panginoon. Hindi na po tayo alipin ng mundong ito. Tayo po ay anak na ng Diyos. Tagapagmana. Tagapagmana po ba tayo ng Panginoon Diyos? Amen po ba? Kaya i-comment po nyo dyan, tagapagmana po ako. Yan, tagapagmana tayo ng Panginoong Jesus. Amen? Ng kaharian ng Diyos. Tagapagmana tayo. Kaya salamat sa salita ng Diyos. Amen po. Salamat talaga. Ano po? Dahil kung wala ang salita ng Diyos, hindi po tayo magkakakilala, hindi po tayo magkakasama ngayon. Amen? Dahil sa salita ng Diyos, naging magkakapatid tayo sa Panginoon. No, magkakasama tayong anak ng Diyos. At hindi na po tayo alipin ng sanlibutan, no po? Hindi na po tayo alipin, tandaan niyo po 'yan. Kaya wag na po tayong lumingon, no,
sa nakaraan. Yung wag na po tayong mag-backslide, no? Bagkos, tuloy-tuloy po tayo. No? Tuloy-tuloy lang, kahit dahan-dahan lang yan. No po? Basta tuloy-tuloy. Wag lang pong huminto. Wag lang pong tumalikod. No? Wag pong bumalik sa dati. No po? Bagkos, tuloy-tuloy lang po tayo. Focus lang po tayo sa Panginoon. Mag-focus lang tayo. Na kahit nakakaranas tayo ng hirap, ng mga pag-uusig, kasi sa panahon nila talagang may pag-uusig. Ganon din po tayo sa atin. Nakakaranas tayo ng pag-uusig. No po? Nakakaranas tayo ng panlilibak. No po? Pero bilang tagapagmana tayo ng Panginoon, tuloy-tuloy lang po tayo. Yung mga pag-uusig na yan, paglilibak na yan, mga problema na yan, pagtukso na yan, pagsubok, yan po ay, fertilizer ng buhay natin. Yan po yung mga nagpapalago ng ating pananampalataya sa Panginoon, nagpapatatag, no, ng pananampalataya natin sa Panginoon. Na the more na dumadami yung problema mo, the more na lumalapit ka sa Diyos. The more na mas malapit tayo sa Panginoon. Amen? The more na dumadami ang problema mo, mas malapit ka sa Panginoon. Bakit po? Pag nakaranas ka ng problema, una nating nilalapitan? Di ba ang Panginoon? Nananalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan po ako ng wisdom, knowledge, understanding kung paano ko po susolusyonan yung mga problema kong ito. Hindi po ba? Kaya nagiging mas malapit tayo sa Panginoon. Kaya hindi natin pwede panalangin na tanggalin yung mga problema o yung mga pag-uusig sa atin. Hindi po. Lahat po yan ay naranasan ng Panginoon. Mararanasan din natin yung pag-uusig. No po? Kasi nga, yung mga namumunga, binabato talaga. Di po ba? Nababato po talaga yun pag marami kang bunga, no? Kaya tayo bilang tagapagmana po, no, ng ating Panginoon, bilang isang malaya o kaya sabi niya diyan sa chapter 5 po, sabi niya, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Amen? Magpakatatag kayo at wag nang paalipin muli. No po? Kaya dito pumasok po yung amen? Yung bunga ng Espiritu. No? Yung 9 na bunga. 'Di ba? Yung fruit of the Holy Spirit. No po? Yan po, no? Kaya dito po yun, no? Kaya pag tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok, marami pong nasusubok dyan. Ano po yung mga nasusubok dyan? Yung 9 na bunga. Amen? Kaya nga ako laging panalangin, Lord, wag po akong malaglagan ng bunga. Amen? Opo, kasi pag nalaglag yung self-control mo, kasi yung self-control yung nang huling-huli. O di yun, laglag na po rin lahat po yun, no? Di po ba sabi niya po sa chapter 22 to 23, amen? Sabi niya dyan, no po? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Huling-huli yung pagpipigil, no po. No, yan po yung 9 na bunga ng banal na Santong Espiritu na dapat makita sa atin. Kaya yung mga yan ay nakikita po sa atin. Kaya huwag po kayong magtaka pag nakikita nyo sa mga anak ng Diyos. No? Nakikita po yan sa ating mga buhay. Hindi na po tayo doon sa verse 19. Di po ba? Hindi na po dapat tayo dyan sa verse 19. Ano kung sabi niya sa verse 19? Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Ito po yun. No? Pangangalon niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. O di po ba? Binabalaan ko kayo tulad nung una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Napakaliwanag po ang salita ng Diyos. Amen po? Ayan po, oh. Kaya yun po yung lagi nating susuriin ang ating mga sarili, no, mga kapatid. No? Kasi, ang Espiritu Santo ay
tinanggap po natin, no? Mula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, no po? Kaya ang Espiritu Santo po ang siyang gumagabay at pumapatnubay po sa atin, no po? Kaya nga mayroon po tayong conviction pag nakakagawa tayo na gagawa tayo ng mali o nakakagawa tayo ng mali, humihingi agad po tayo ng tawad, no po ba? Linuluhod agad natin sa Panginoon, na tulungan tayo ng Panginoon na yung kaisipan natin, no, ay wag manatiling kaisipan ng mundo, bagkus ang kaisipan ng Panginoon, no, ang maging kaisipan natin, no, yung mga magagandang bagay o positibong bagay lang, no, ang ating maiisip, no po. Kagaya po ng sinabi ng verse 22 po, no, na mga katangian o mga bunga ng espiritu, no. Bunga ng espiritu po, no. Isa lang, no. Isa lang kasi po ang may-ari nito yung 9 na bunga, ang Panginoong Hesus lamang po. Kaya bunga lang, no. Hindi niya sinabing mga pala, no. Ayan, no. Subalit ang bunga, hindi po sinabing mga bunga, no po. Kaya isang tao lang po ang may-ari po niya, no, ang Panginoong Hesus, no po. Kaya yung 9 na bunga po, no, sikapin po natin. Amen. Kaya yung pag-ibig, kagalakan, no po, no, ay makikita po sa ating mga buhay, mga kapatid, no. Yung kapayapaan, yung pag-ibig po, kaya mong ibigin ang yung kaaway, kaya mong ibigin yung iba't ibang klase ng tao, no. Kahit anong kulay yan, kaya mong ibigin, kaya mong mahalin, no. Kahit yung may ibig mo yung hindi ka ibig-ibig. Amen po ba? Maiibig mo yung hindi ka ibig-ibig. Yung kahit sobrang inis ka na, yung sobrang masamang-masama na siyang tao, tapos mahal mo pa rin, iibigin mo pa rin. Kasi nga yung pag-ibig ay pag-ibig na nagmumula sa Diyos. No po, kaya mong ibigin po yun. No? Kaya nga sabi nga, mahalin mo ang iyong kaaway, di po ba? Kaya nga, yun ang pag-ibig ng Diyos, di po ba? Kaya ang pag-ibig na nilagay sa ating puso ay pag-ibig na nagmumula sa Diyos. No po? Yung kagalakan, di po ba? Iba po yung kasiyahan sa kagalakan, ha? Kaya nga, yun ang kaibahan po ng ng isang mananampalataya ng Panginoon o tagapagmana ng Panginoon na kahit may problema ka, may pagsubok ka, may nararamdaman ka, nasakit sa katawan mo, nakangiti ka pa rin. Kasi bakit? Nagagalak ka pa rin. Bakit po? May nagagalak ka sa mga pagsubok sa buhay mo, may pagtitiis ka. Bakit ka po nagagalak? Kasi kagalakan nagmumula sa Panginoon yun. Amen? Kasi sabi ng Panginoon sa kanyang banal na salita sa Nehemiah, "The joy of the Lord is my strength." Amen po? Kaya yung kagalakan po ay na nagmumula sa Panginoon ay ating kalakasan. Amen po ba? Tuwing umaga po, paggising mo sa umaga, no, yung kalakasan, yung kagalakan ay nagmumula sa Panginoon. Di po ba? Nagmumula po yun sa Panginoon. Kaya ako lagi kong pinangahawakan yun. The joy of the Lord is my strength. No? Na kahit may mga pagsubok, may mga kailangan, yung puso mo lagi ay andun yung kagalakan. No? No, galak ka pa rin, no? Kaya nga sabi niya, magalak kayo sa inyong mga pagtitiis, sabi nga ni Pablo, kasi nararanasan niya yun, no po? At tayo rin po, no? Magalak tayo, no, sa ating mga pagtitiis. Kasi sabi nga, kung walang pagtitiis, hindi mo talaga mararanasan yung kaginhawaan, o kaya yung kapanatagan sa buhay mo. Kaya kailangan mong magtiis. Amen po? At ano po ba sabi niya dyan, no? Na katangian ng ating Panginoon, yung bunga ng Espiritu, kapayapaan. Amen? Mayroon kang kapayapaan sa puso mo na natutulog ka, payapa ka. No po? Natutulog ka, may payapa kang Amen? Hindi ka nangangamba, no? Hindi ka nangangamba. No? Yung iba nga natatakot, di po ba, natatakot na mamatay, walang kapayapaan sa puso, no? Pero ako po, bilang isang tagapagmana ng ating Panginoon, sabi ko nga, kahit mamatay ako ngayon, okay lang. Sabi ko, kahit kunin ako ng Panginoon ngayon, okay lang. Gumaganon ako lagi. Bakit po? Alam po sa sarili ko, no? Na may kapayapaan ako sa puso dahil anak ako ng Diyos, dahil tagapagmana ako ng Panginoon, at sumusunod ako sa kanyang kalooban. No?
Pero siyempre hindi pa naman ako kukunin ng Lord kasi meron pa akong gagawin. Amen? Yun po, no? Na ano ko lang po, no? Yung kapayapaan. Kapayapaan din po sa pamumuhay, di po ba? Hindi ka mangangamba, no? Kasi ang kapayapaan ay hindi naman po yan nabibili. Nagmumula po yan sa Panginoon, ang kapayapaan. Meron tayong peace of mind. Amen? Meron tayong kapayapaan na kahit natutulog ka, payapa ka. Amen? Ano pa po yung ano dyan, no? No? Yan po yung pangatlo, no? Kapayapaan. Kaya nga, love, joy, peace. Tapos pang-apat, katyagaan, no? Yan. Pag may tiyaga, may nilaga. Amen po? Yun. Kaya kailangan po natin magtiyaga. Amen. Mga lingkod ng Diyos, kailangan po natin magtiyaga. Mga anak ng Diyos, magtiyaga po tayo. Amen. Magtiyaga po tayo, no, sa ating paglilingkod, no? Kabaitan, yan. Meron tayong kabaitan. Kaya ang mga anak ng Diyos talaga ay mababait. Amen. Ano pa po? Kabutihan, yan. Kaya nga nakakatuwa yung may mga mabubuting puso. Amen. Talagang yung kabutihan ay nandyan, no? Ang bunga ng Espiritu sa bawat isa. Katapatan, yan, yung katapatan, amen. Yung tapat tayo talaga, no, na kahit, ang tawag dito, yung maliit na bagay na ano natin, halimbawa yung sukli, binabalik natin, no, o kaya may mga nakita tayong mga ano, binibigay natin, ibinaano natin, no, katapatan sa salita ng Diyos, no, yung maging tapat tayo sa mga bagay na dapat yung para sa ibang tao ibibigay natin, no? Pagiging tapat, no? Kaya tapat tayo sa paglilingkod sa Panginoon, no? Yan yung katapatan, no? Kahinahunan. Amen. May kahinahunan po ba tayo, no? Lalo na sa mga nanay, may kahinahunan po ba? Amen po ba? Kasi ang kahinahunan minsan sa nanay, no? Nalalaglag. Lalo na yung pag nagsa-shout out. Amen? Yung, sabi nga, yung isang nanay kahapon sa akin, nako, sumasakit ang bunganga ko sa mga anak ko. Sabi sa akin, no? Sumasakit daw yung bunganga niya kasi shout out. No? Kasi ayaw daw sumunod ng kanyang mga anak, no? Totoo po yun. Minsan nawawala yung kahinahunan, no? Minsan, imbis na mahinahon yung pagsasalita mo, minsan mapapataas yung boses mo. Amen po. Lalo na pag hindi tayo nakababad sa salita ng Diyos, minsan talaga, no? Yung kahinahunan, nalalaglag yun. Nalalaglag talaga minsan. Hindi mo masabing yung kahinahunan sa mga anak mo, no? Minsan, mayroon pang, no? Lalo pag hindi pa sumusunod, di ba? Puro na lang, wait lang po, mamaya na po, di po ba? Nararanasan mo ba yung Brother Willie? Minsan yung kahinahunan ay nawawala? O kaya minsan ay nakakapag-shout out ka? Talaga, minsan, siyempre po, nakakaranas po tayo, minsan talagang minsan nauubos yung no, yung pasensya mo, no? Pero dahil tayo po ay tagapagmana ng ating Panginoon, meron tayong bunga ng Espiritu, yan, no po, yung kahinahunan ay sinisikap po natin talaga, no? Talagang sikapin natin, no, na natin. Kasi siyempre po, mag-i-effort po tayo, no? Mag-i-effort po tayo sa mga bagay na yon. Amen? Yung bunga ng Espiritu na talagang minsan magtataka kayo, no? O nga, no, hindi na ako magagalitin, no? Hindi na ako sumisigaw sa mga anak ko, di ba? Yun po ay bunga ng Espiritu. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ay laging nangunguna sa buhay mo, no? Ang bunga ng Espiritu ay nakikita sa iyo, no? Yung kahinahunan na ay nakikita sa iyo, no po? Kasi kasama niya na po yan, kadugtong na niya yung pagpipigil, no? Pagpipigil sa sarili, no po? Yan, no? Kaya yung kahinahunan po sa ating mga buhay, mga kapatid, no? Kaya alam niyo, tuwan-tuwa po ako dun sa mga tao na sobrang hinahon. Yung alam niyo po yung cool na cool pag nagsasalita, no? May mga taong ganun po talaga, no? Yung grasya nila yun, no? Pero pag talagang tayo ay hindi natin grasya yung ganong mahinahon magsalita, no? O kaya pero hingin natin yun sa Lord, no?
maging mahinahon po talaga yung lalo pag may lambing, no, yung mga anak natin, no. Kaya yung shout out, di ka na makakapag shout out. Amen. Pero talagang sikapin po natin, no, na yung wag po tayong malaglagan ng bunga, no. Lalo na po yung pagpipigil sa sarili. Amen po. Ano po yung magbibigil sa sarili? Ang dami po nito, no? Pagpipigil. Pagpipigil sa pagkain. Di po ba? Kasama po yun, ha? Pagpipigil sa sarili po yun, no? Kasi, yung bawal, halimbawa, mayroon kang, sakit o karamdaman, o bawal mong kainin to, o yung mga high blood, o bawal kumain ng matataba, o, di ba, yung mga chicharon, yung mga pagpapataas ng, alta presyon, yung mga ganon, po? Ano po yun? Bawal po to, ganon sila, bawal po kayong kumain. Pero ang anong pong disiplina ang gagawin natin? Self-control. Amen po. Pagpipigil sa sarili. Amen po. Ano pa po? Pagpipigil din po mag-shout out. Amen. Kasama po yun. Pipigilin po natin yung ating mga bibig o mga labi na wag mag-shout out, no? Lalo pag malakas, no? Yung dating, lalo pag di po ba, yung mga nanay na nagnanag, minsan lalayasan ka ng asawa mo, pag nanag ka sa asawa mo, pag nananag ka sa mga anak mo, no? Lalayasan ka, no? Yung mga ganun po. Kaya, natin yung pagpipigil, no? Yung pagpipigil po talaga. Kaya nasa huli po siya, eh. Pagpipigil sa pagkain para maging maayos yung ating katawan, no? Kasi nga tayo po ay tagapagmana. Amen po. Siyempre, mabuting tagapangasiwa po tayo. Iingatan po natin yung ating mga katawan para lalo maging kagamit-gamit saan? Sa paglilingkod sa Panginoon. No po? Kaya yung pagpipigil po ay napakahalaga po talaga, no? Pagpipigil sa sarili na wag po tayong makasakit sa ating kapwa, pagpipigil sa ating sarili na yung labi natin ay makontrol natin, no? Na dapat ang lumalabas sa bibig natin ay speak life, no? Yung makakapagbigay, buhay sa ating kapwa, kung sa ating mga anak, no? Dapat talaga mayroong pag-ibig. Sabi nga dito sa ating binasa, di po ba? Yung pag-ibig, no po? Napakahalaga talaga, no? Nandun po yung pag-ibig. Unang-una nga po yung pag-ibig, eh. Amen? Unang-una po sa bunga ng Espiritu, pag-ibig. No po? Yan, no? Ano pa po sa pagpipigil sa sarili? No po? Ang dami po, no? Pagpipigil sa sarili, no mo? Yung pagpipigil sa sarili na huwag matulog ng sobra. Di po ba? Kailangan natin yun, no po? Pagpipigil sa sarili din po yun. Kailangan gumising ng maaga. Amen po? Pagpipigil po yun. Kasama po yun sa pagpipigil. Daming pipigilan, no po? Pagpipigil sa pagkain, pagpipigil sa pagsasalita, pagsa-shout out, no? Ang dami pong pagpipigil. Pagpipigil saan? Sa luho, no? Isa po yun. Kung dating maluho ka, bill mo ko nun, bill mo ko niyan, bili ka ng bili, no? Walang kapararakang pag-shopping, no? Pagbibili. Ngayon, hindi na. Amen po? Ang bibilhin na po natin, ay yung mga kailangan lang po natin. Kasama po yun sa pagpipigil sa sarili. Pipigilan mo yung yung kamay mo, kukontrolin mo yung mata mo, na kahit nakakita ka man ng magandang o gusto mong bilhin, pipigilan mo yung sarili mo. Tama po ba, mga nanay, mga kapatid? Pipigilan mo talaga po yun. Ako, isa po yun na nabago sa buhay ko, no? Yung gano'n, no? Yung pag pumunta ka sa mall, pumunta ka sa gusto mo bibili ka, no? Pag pumunta ka sa gusto mo kumain ka ng gano'n, kailangan mo rin yung sarili mo, kontrolin, di po ba? Kailangan talaga po yun pagpipigil sa lahat, no? Ang daming pagpipigil, no? Sa ating buhay, no? Bilang isang mananampalataya ng Panginoon, no? Totoo po yun. Huwag kang mag-shoutout ng malakas kasi maririnig ka ng kapitbahay. Nagbubunga nga yung kapitbahay ko, sasabihin, di ba? No? Kaya tayo po ay mga tagapagmana ng Panginoon, hindi na po nagsa-shoutout ng ganun. Amen? Mahinahon na. Yun. Even po ba? Kami kahinahunan na no? At hindi na po tayo basta-basta kasi meron ng no?
Sabi nga diyan, may pag-ibig. Kaya pag nagsasaway tayo, merong pag-ibig, no? May pagmamahal na, no? Lalo na, kaya kita sinasaway kasi mahal kita, o di po ba, may mga ganong no, pananalita, no po. Ako, lagi po ako nagsasabi ng ganon, no? Nag-ano po ako ng ganon. Yan, pasensya na po, mali po yung napindot. Bis na yung alarm, ang napindot po yung ente. No po. Yan, salamat sa Panginoon. Amen po. Hallelujah. Tunay nga po, no, na napakabuti ng Diyos. Kaya yung bunga ng Espiritu po ay panatilihin po natin sa ating mga buhay, mga kapatid. Patuloy po nating sikapin, no, na yung bunga ng Espiritu po, no, sa ating mga buhay. Amen. Sabi nga, ang Espiritu, sabi niya po dyan, no, sa verse 34, no, napakaliwanag na sinabi ng salita ng Diyos na, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao. Amen? Ibig sabihin, pinatay na natin, no? Ibig sabihin, past tense po ano? At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo. Kaya pag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, no po, ang likas ng pagkatao, ano po, ay kasama na po yung alin, yung masasamang pita ng laman. No, kasama na po 'yun, no? Talagang pinatay na natin 'yun sa ating buhay. At ang espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito ang ating dapat maghari sa ating buhay. Amen po? 'Yun ang maghari dapat sa ating mga buhay, mga kapatid. Amen po? At huwag tayong maging palalo, palaaway at mainggitin. No po, mga kapatid. Kaya yon, salamat talaga po sa Panginoon dahil tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Patuloy po tayong magtulungan, patuloy po tayong magkaisa, no po, sa pananampalataya, no, sa pagtutulungan na ibahagi ang salita ng Diyos. Patuloy po nating ipangaral yon sa ating mga kapwa-tao, no po. Ang mga mananampalataya ng Panginoon ay patuloy na magmahalan, patuloy na magtulungan. Amen po. Naabutin yung hindi pa nakakilala sa Panginoon. Dahil tayo po yung buhay na patutuo. Tayo po yung buhay na Biblia na binabasa ng tao, mga kapatid. Kaya salamat po sa Panginoon. Kaya yung mga dating ugali po natin, yung mga dating mga hindi ka nais-nais na ugali, ay lahat po yan ay isinuko na natin sa Panginoon. Pinatay na natin yan, no? Yung mga ligas na pagkatao natin ay pinatay na po natin, no, sa Panginoon. Sinama na 'yon, no? Sinama na 'yon na nawala sa atin, no? Kaya napakahalaga po sa ating buhay, mga kapatid, no? Na yung mga pita ng laman, yung mga masamang pag-uugali ay wala na po sa atin, no po? Yung nasa verse 19 into 21, no po? Wala na po yan sa atin. Bagkos tayo po ay mga binago na ng Panginoon. Amen po? Binago na po tayo ng Panginoon. Kaya wag po tayong maging palalo, palaaway at mainggitin. Sabi nga po diyan sa huling verse ng chapter 5, no po? Tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, no? At yun nga po, naputol po yung dahil sa alarm, no po, mali po yung napindot, no po. Imbis na yung alarm, napindot po yung ended na ng live, no po. Kaya pasensya na po, no po. Hindi pa napindot yung maling ano po, no po. Yan, salamat po sa Panginoon. Kaya I pray sa bawat sa atin, yung ating devotion, daily po, patuloy nyo kaming samahan hanggang sa araw-araw po, no? Talagang pagsikapan po nating pagbulay-bulayan ng salita, pagsikapan po natin na mag-aral ng salita ng Diyos dahil napakahalaga po para na ang salita ng Diyos, sabi nga, ay nauka-ukit yan sa ating mga puso dahil tayo po yung binabasa. Kahit mawala po itong Bible, kahit dumating yung panahon na sunugin na ang Bible, ang salita ng Diyos po ay nasaan po? Nakatatak na po sa ating mga puso. Nakikita na po yun sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, no, yung ating binasa, yung ating pinag-aralan sa Galatians po, nawa po ay sa ating buhay ay wag pong mangyari, na wag po tayong masway, no po, wag po tayong malinlang ng kaaway, malinlang ng mga magagandang turo, huwag malinlang ng mga magagandang pananalita, bagkos
maging mapanuri po tayo. Mapanuri sa mga tinuturo sa atin ng mga ibang tao, tinuturo po sa atin, maging mapanuri po tayo. No? Kaya nga sabi nga, kunin mo yung laman, itapon mo yung balat. Angkupin mo yung dapat angkupin sa buhay mo na nararapat. Yun lang po yung mga dapat sundin po natin. No? At meron po tayong gabay, ang banal na kasulatan. Yun po yung ating gabay. Amen? Ang gabay po natin ay ang salita ng Diyos. Wala na pong iba. No? Yan po ang ginagamit ng Panginoon na maging gabay natin. At ang banal na Santong Espiritu ang siyang nagtuturo at gumagabay po sa atin at nagpapaunawa ng kanyang salita. Amen po? Sige po. At tayo po'y manalangin. Salamat po mga kapatid. No po? Hallelujah. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat, O Diyos, sa oras na to. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo niyo po sa amin, O Diyos, sa pagbubulay ng iyong salita, Panginoon. Salamat, O God, sa bawat isa sa mga anak mo, Panginoon, na nasa FB Live, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga kapahayagan mo sa kanila, Panginoon. Sa amin pong lahat, Panginoon, na magkakasama, Panginoon, sa pagbubulay na to, Panginoon. Alam ko, Lord, may kanya-kanya kaming, Panginoong, kapahayagan na natanggap sa oras na to, Panginoon. Natanggap namin, Panginoon, ang kapahayagan mo, O God. Kaya, Lord, patuloy niyo kaming katagpuin, samahan, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na ngayon sa buong maghapong ito, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, at katagpuin. Ano man, Panginoon, ang pangailangan ng iyong mga anak, O Diyos, katagpuin niyo, Panginoon. Pangangailangan pinansyal, Panginoon, katagpuin niyo, O Lord, ang bawat anak mo, Panginoon, na narito, O God. Iabot niyo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Kayo, Panginoon, ang mag-provide, Panginoon, dahil you are the great Jehovah Jireh, Panginoon, na nagpo-provide ng bawat pangangailangan ng bawat anak mo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, O God, sa mga anak mo, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, O Diyos. Pagpalain niyo, Panginoon, ng kagalingan, ang lahat ng may sakit, Panginoon. Kung may mga anak ka, Panginoon, na narito, Panginoon, na may mga karamdaman, O Diyos, idaloy niyo po, Panginoon, ang kagalingan nagmumula sa iyo, Panginoon, sa kanilang mga physical na pangangatawan, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, salamat, O God, sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagpapalang iginagawad niyo po sa bawat isa, Panginoon, pinansyal, spiritual na kalakasan, physical na kagalingan, kalakasan, Panginoon, ay patuloy niyong iparanas po sa amin, idaloy po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Lord, marami pong salamat sa iyong mga anak, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat, O God. Tunay nga, Lord, magkakalayo man kami, Panginoon, pero pinagtagpo-tagpo mo kami, Panginoon. Dahil kami, Panginoon, ay binigyan mo ng iisang espiritu, Panginoon. Iisang pananampalataya, Panginoon. Na ikaw yung Diyos na aming sinasamba at pinupuri sa aming mga buhay, ay Diyos na buhay sa aming mga buhay. Kaya, Lord, salamat sa iyong salita, na ang salita mo, Panginoon, ay patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Patuloy yung pagpalain, Panginoon, ang lahat ng mga anak mo, Panginoon, na nakasama namin, Panginoon, sa Facebook Live, Panginoon, sa pagbubulay na to, Panginoon. At yung mga hindi namin nakasama, Lord, hallelujah, manunood ng replay, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, O Diyos, at patuloy na samahan, Panginoon. Patuloy kang mangusap, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy kang magpakilala, Panginoon, sa aming mga buhay. At nawa, O Diyos, ang bunga ng Espiritu, Panginoon, ay patuloy na maghari sa aming buhay, patuloy na makita sa aming buhay, Panginoon. At ang lahat, Panginoon, na mga negatibong mga pag-uugali, Panginoon, ay wala na po sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan niyo kami, gabayan niyo po kami, Panginoon, dahil kung wala ka sa aming mga buhay, O Diyos, wala po kaming magagawa, Panginoon. Kaya, Lord, marami pong salamat, Panginoon. Samahan niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga papasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at pagpalain, O Diyos. Gawin niyo po silang pagpapala, O Diyos, sa kanilang mga trabaho, Panginoon, na naglilingkurang kumpanya, Panginoon. Lord, salamat. Ganon din, Panginoon, ang kanilang pagbiyahe, Panginoon. Ingatan niyo po sila at samahan, Panginoon. Lalo na, Panginoon,
Hallelujah. Yung mga nagdadrive, Panginoon, ingatan niyo po sila, Panginoon. Hallelujah. Ang physical and mental alertness, Panginoon, ang siyang patuloy niyo ipagkaloob sa kanila, Panginoon. Nakaliwat kanan, unahan likuran, na makasabay din ng sasakyan, Panginoon din, ay ingatan niyo po din, O God, upang makarating sila ng ligtas at payapa sa kanilang mga pupuntahan, Panginoon, na kanilang trabaho, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Sa bawat isa, Panginoon, ng mga anak mo, O Diyos, ano man ang gagawin namin sa buong maghapong ito, Panginoon, ang mga gawaing bahay, lalo sa mga nanay, Lord, ingatan niyo at pagpalain, Panginoon. At palakasin ang bawat pisikal na pangatawan ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang magawa namin, Panginoon, ang maayos, Panginoon, ang aming mga gampanin, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat. Patuloy niyo po rin, Panginoon, palakasin, Panginoon, ang pisikal na pangatawan ng aming Pastor Dong at Pastora mi, Panginoon, ni Brother Jed, Panginoon, at lahat, Panginoon, ng mga lingkod mo, Panginoon. Patuloy niyo silang pagpalain, Panginoon. Patuloy niyo po silang katagpuin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong ginagawa, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng aming mga senior pastor, Panginoon. At tunay nga, Lord, pinagpala mo kami, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa oras na to. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang buhay namin at ang buong maghapon namin, Panginoon. Isa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay sa inyo po lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Yan, isang mapagpalang umaga po, mga kapatid. Salamat po sa inyong Morning po, pagsama. Pasensya na po sa naputol na pag-aaral po natin. Pasensya na po. Ano po? Bye! Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po.